biktima sa mga occult practices sa imong mga katigulangan, kinahanglan ba nga permi magpahiling ni Padre Darwin? Kinahanglan ba ko na magpahiling, bro? So kung ang imong katigulangan, samne. Bro, kuan sa na to bro, kay lumawa na bro. Pamisa. So ang imong katigulangan ga practice og occult, kinahanglan ba nga si Padre Darwin kanunay mohil nimo? Ang tubag dili. Nganuman mao gani nga gihatagan mo og katekisem natay gihatag nga lecture para ninyo para kamo mismo makakaton nga kamoy magdeliveran sa imong kaugalingon. No kay atong balikon nga ang mahatag di ay namo ganha ninyo is only 10%. Ang 90% nga paningkamot magsukad na ninyo. Mao na nga daghan mig na experience dire nga bisan og gikatikais na mahadlok mo gamit sa handbook, mahadlok mo himo sa prayer of deliverance kay na dependent sila sa team. Sa labaw nang gustong magpahikap kanunay ni Father Darwin. Unya unsa may ending? Naulian ba? Wa. Pero naay uban nga kasara ning ari dire, pero sila'y na ning kamot nga magdeliveran sa ilang pamilya, mas nauna pa hinuong naulian. Nganuman kay lagi gusto sa Ginoo nga i-activate ang atong pagtuo dili ang atong kahadlok. Nga kita mismo makadiskubre sa atong tahatag sa kakinabuhi sa kadako sa gahom sa Ginoo ug sa kadako sa iyang gugma nato. Ang kuwang lang nato wa ta mulihok. Mao na nga ang tubag sa pangutana, dili kinahanglang si Father Darwin maoy mangunay kanunay. Gawas kung si Father Darwin ang ningingon balik mo dire kay i-process kay na may mga kaso nga bugat nga labi na demonic possession. So kinahanglan yun nag-series og exorcism, maura na valid. Pero kanang mga contamination sa inyong pamilya, mga why na possess ninyo, kamura ang mag-deliverance ana, inyo ng paningkamot. Pero kami igo rami mo guide. Mao to'y tubag. Okay. Kining ikaduhang pangutana, bro, kung ang pasyente gikan na dinhi unya himuon ang initial healing, unsa kuno ilang buhaton, bro, pag-abot sa ilang balay para sa total liberated sa mga panuway. Okay, kung gikan na mo dire sa atong isumpay ra gyapon na, kung gikan na dire, unsa inyong buhaton, tumana ang tanan nga gitudlo nato. Ug unsay gitudlo na mo unsaon, naay guide, tumana na siya. Then i-practice gyud ang tulo ka protection. Unsa na to pag-protect atong kaugalingon batok sa yawa? Una, we must be in the state of grace. Kung wa kay kumpisal pag hinulsol, nya kumpisal. Kung wa kay kasal, magpakasal. Unya ikaduha, mag-practice tag mga Christian virtues. Kung garbuso ta, mag-practice ta sa pagpaubos. Kung dali ta masuko, pagpailob o pagpasaylo. Kung hakog ta, mag-practice ta sa pagkamanggihatagon. So meaning, atong i-conquer ang tanang mga negative emotion nato. Maningkamot ta nga mabuntog ang sala. Ikatulora ang paggamit sa mga sacramentals. Kanay uban, sige hapahid og uwel, naligo, nag-holy water, way kasal-kasal, no, na, sige lang, panggidog, way kasal, apoy uban, kadumot, gyapon sa isang isuon, useless ang sacramentals kung dili na to mahimo ang number 1 o number 2. So sa to number 1, we must be in the state of grace, mo dangop ta sa sakramento. Ikaduha, mag-practice ta sa mga Christian virtues. Ikatulo, ang paggamit sa sacramentals. Kung ari ra ka mo focus sa number 3, di wa ang number 1 o number 2, mahubalik na laman si Kristo. Di pa gyapon mulayas nang yawa diha nimo. Mao to'y tubag. Okay, dugang pangutana, Brad, ang unborn baby, wala lugar ni mata tingali. Need ba gihapon i-appeal sa pamisa para sa kalag, labi na nga emergency baptize siya? Libog pangutanaha. Kay mingong kag unborn, ang kanagong emergency baptism para na sa mga bata nga natao. Dili na sa mga bata nga wa pa matao. Kanang bata nga bag-ong natao nga himatyon, murag huna-huna sa ginikanan, murag di na jud ni iabot, mao na nga muhimo kog emergency baptism. Kay ang ginikanan o diba ang nurse sa ospital, swito sa emergency baptism,
mukuha siyag tubig moingon ug unsa may inyong ingan aning bata kanang bata Angelo untay among ingan ako Angelo nagabunyag kanimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. So namatay ang bata paghuman og bunyag, valid to nga bunyag mo to gitawag og emergency baptism. Pero yung kag unborn naa patali na sa tiyan. So dili siya matawag na to nga usaon man na pag-baptize sod sa tiyan mo, isuksok tong tubig nga libog ko. Pero ingani, pwede ba nato iampo ang mga unborn? Ang tubag, yes, pwede. Pero nabaptize ba ang mga unborn? Murag libog rong pangutanaha. Pero pwede ba nato iampo ang mga unborn babies, manglipang abort? Pwede. Gani sa katedral na ay portion anak nga dagkutanan para sa mga unborn babies. Mao na itubag. Okay, dugang pangutana, mayong buntag mga brad, na ako'y nakaistorya nga laing sekta. Nga luwas na daw sila kung mudawat ra ni Kristo. Sama atong abay sa gilansang ni cross, sa cross ni Kristo, nga gidawat dayon ang iyang paghinulsol. Maluwas ba brad kung mutuo lang ni Kristo? Ang pagtulunan sa laing relihiyon, ning awat sila ni Anheng Martin Luther, nga faith alone. Igo ra ka mo too, wa nay buhat. Maluwas na kuno ka. Unya ila dayong gikutlo ng katong sa tiilan sa cross nga ang kawatan o tulisan, wa na kuno tumubuhat, igo ra ning too na luwas. Ari tauna, Santiago 2:14. Mga igsoon unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga anaa siya pagtuo apan wala siya maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. So klaro ang giingon sa Biblia nga dili enough ang faith alone. Dili na makaluwas. Sumpay pa sa 22 o sa 26. Kay sama nga patay ang lawas kung walay espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay buhat. So mao na nga igo ra ta mituo sa Ginoo pero wa tay mayong binuhatan, dili na makaluwas nato. Sumala sa Biblia. Karon unsaon nato pag-justify? Wa man lagi munaog tong kawatan para manghatag sa mga kabos. Dunay duha ka klase sa mayong buhat. Dunay gitawag nga tog internal good works o external. Kanang external good works mao na nang pagpahatag sa mga kabos, kanang yung dayag yun nga gikan sa imong mga kamot ang pagbuhat. Pero dunay gitawag na nabay gitawag nga tog spiritual work of mercy. So may spiritual work of mercy, unsa may example na, unsa may gibuhat sa kawatan. Naa ba siya pagtuo ra ba tong iya? No, naa siya buhat. Una, acceptance sa sufferings. Interior good works lagi accept niya, usa na kabuhat. Matod niya, wala ka ba mahadlok sa Ginoo? Nagabugal-bugal man usa. Ag kita gisilutan, angayan tang silutan tungod sa atong mga sala. Apan siya gisilutan nga way sala. So meaning ning accept siya sa punishment. Motoy una, ikaduha, admonishing, kanang matawag ato, gibadlong niya ang laing makasasala. Spiritual work of mercy man na, admonishing sinners, pagbadlong sa usa ka taong nakasala. Gibadlong niya, wala ka ba'y kahadlok sa Ginoo? Sa ikaduha, love, gugma. Nagpakita siya gugma sa Dios ug tungod sa iyang hingpit nga pagigugma sa Ginoo ug iyang gidawat ang tanang kasakitan niya, nakabungat siya, Jesus, hinumdumi ako kung maghari ka na. Sa gingon Jesus, nakita ni Jesus nga kuyaw na kay bisag gilansang na nakahimo, nakabuhat gihapon sa mga buhat nga angay sa kaluwasan. Mao rong naluwas siya, dili to faith alone. Mao na nga tungod lagi kay wa may proper theology ni mga tawhana, mao na di ka distinguish og unsay mga buhat nga internal og external. So mo to itubag, klaro ang giingon sa Biblia, dili makaluwas ang pagtuo lamang. Mo to itubag. Okay, dugang pangutana. Akong pangutana, di ba honor the physician man, ang doktor og pari ra ang atong duulan. Mao kini ang pangutana. Nganong gidili man ang contraceptive nga ang doktor na gitagaan mag-authority? Nganong wa man pud ang calendar method nga maburos man gyapon kung fertile? Asa ba eksakto ani?
So nahogdag duha ka pangutana bro Leo. Ang gikutlo niya ana nga honor die physician kanang Sirach 38:1. Ato nang basahon og unsay context ana kay giputol man pod mo nung naputol pod ang panabot. Sa may giingon 38:1 sa Sirach. Pasidunggi ang mga doktor sa angay kanila kay ang Ginoo mo'y naghatag kanila sa ilang buluhaton. Ang ilang kahibalo naggikan sa labing halangdon ug ang mga hari naganti kanila tungod niini. Ang ilang kahibalo naghatag kanila og usa ka katungdanan nga importante ug ang gamhanan nga mga tao nagtamod kanila. Ang Ginoo mo'y nagbuhat sa mga tambal. So mo na kuan ana. Ug ato ning sabton ang konteksto, pasidunggan ang mga doktor nga kadtong mga doktor nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Karon ang pangutana, kabubuton ba sa Ginoo ang magpatay og kinabuhi? Dili. So kung ang usa ka doktor kung ga-promote siya artificial contraceptive, dili taangay mo honor niya. Kay dili na nagikan sa Ginoo. Ang giingon are, pasidunggi ang mga doktor sa angay kanila kay nagbuhat sila kay ang Ginoo mo'y naghatag kanila sa maong buluhaton. Karon giiya ba sa Ginoo ang pagpatay? Sugo ba na sa Ginoo? Dili. Wa man tiwasa og basa, wa man asabta ang konteksto. So mao na nga dili taangay mo honor sa mga doktor nga gasupak-supak sa kabubuton sa Ginoo. Pero kadtong mga doktor nga gatuman gatinud-anay sa ilang pagkadoktor nga ang ilang pagpatuman sa balaod subay sa kabubuton sa Ginoo mo honor ta. Karon ay kaduhang pangutana ngano man sa to bro nganong wa man pud gidili ang calendar method. O nganong wala man gidili ang calendar method or natural family planning. Actually ang natural family planning dili lang ang calendar method ha. Na ay pinaka-effective karon nga gipromote sa simbahan o gani ang mga doktor nga magtiayon nga nagtuon niini hapit na masantos. Kanang Billings ovulation method, Dr. Billings ang kuan ani. So ngano man nga makaingon man ta nga kining calendar method o natural family planning dili ni supak sa kubot manong wal man ni gidili. Tungod kay kana siya nga matang sa pagplano subay siya sa kabubuton sa Ginoo. Sa unsa nga pruweba? Di ba na gitawag na tog law of nature, balaod sa kinaiyahan. Kinsa may gagama sa balaod sa kinaiyahan? Ang Ginoo. Balaod na sa kinaiyahan. For example nga, balaod sa kinaiyahan nga ang liso, kung iturok imo nang itanom sa yuta, muturok yun na. Di yun na muturok og imo nang ilubong sa simento sa yuta yun na kay mo na law of nature. Sama ra pod nga balaod sa kinaiyahan nga dunay mga adlaw sa usa ka buwan, dunay mga adlaw nga ang babay fertile ug duna po'y mga adlaw nga dili siya fertile. Karon kinsa may naggama ni ana nga balaod nga ang babay fertile aning mga adlaw ug naapoy mga adlaw nga dili siya fertile. Kinsa man na nga balaod sa Ginoo. Sunod kita og natural family planning kay ning supay ta sa natural law. Pero nganong wala man na gidili tungod kay dili man nasupak sa kabubuton sa Ginoo. Pero bisan de ang natural family planning kung gamiton ni sa magtiayon sa dili maayo nga intensyon mahimo gyapon siyang sala. For example, natural family planning. Gagamit ang calendar method aron di ta galikay ka sa mga adlaw nga fertile kay aron di mo buntis. Unsay rason nganong di ka gustong manganak? Kay di ka gustong madugangan ang imong pakanunon. Galikay kag responsibilidad kay dili kay para nimo ang bata giisip nga hasol. Di na ko makasuroy-suroy, di na ko kapamista, di na ko kadisco kung naay batang gamay. Mao na nga gigamit ang natural family planning sa gihapon na. Kay ang tanan nga magtiayon sa dihang gikasalta we must be open to life. Gaw ana ra ka pwede mohimo og planning nga dili sa i-postpone sa ang pagpanganak, dili i-prevent i-postpone. Nganong i-postpone sa pagpanganak? Hunahuna kay natay common sense nga di jud kaya og dugangan. Dili kaya sa health. Dili kaya sa panudlanan, pwede siya. Pero kung makakaya ka, pero galikay lang kag obligasyon, bisag natural family planning imong gigamit, makpabilin na siyang sala.
Mo titubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana. Kung ang isang katao naas estado sa mortal, then does not mean dili na jud siya iampo? Dili na ba kuno iampo, bro, ang tao nga naa sa mortal sin? Oh. Okay. State of mortal sin, ang gimin kay dili na ba siya pwede moampo jud? Ang usa ka tawo nga naa sa estado sa sala, Oh, dili na ba siya dili na ba siya pwedeng magampo sa Ginoo? Ang tubag, pwede. The more hinuon siyang nagkinahanglan sa Ginoo, the more siya nagkinahanglan. Pero, ingani, kinahanglan siyang maghinulsol sa iyang mga sala. Kaya ang gingon sa Biblia, patuyang ta sa pagpakasa, unya, watay paghinulsol sa itong mga sala, nangayo tagpabor sa Ginoo, di ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo kay naaman ta sa state of sin. So mao na nga umnata sa state of mortal sin, kung gusto ta nga dunggon sa Ginoo ang atong mga gipangayo, unahon nato ang paghinulsol. Mao na sa Isaias kapitulo 59:1 hangtod sa 2 nga ang inyong mga sala mao'y nakaingon nga ang Dios dili magpatalinghog kaninyo, pero naay mayong balita. Kay ang Ginoo nagtawag sa paghinulsol, Isaias 1:18, umari kamo ug maghusay kita. Kay bisan unsa pa kapula ang inyong mga sala, ug bisan pa kini dagtom pula, papution ko kini sama sa niebe. So unsay kondisyon? Muduol ta sa Ginoo. So mao na nga ang usa ka tawo nga nasa state of mortal sin, the more hinuon siyang nagkinahanglan sa kaluoy sa Ginoo. Pero aron dunggon sa Ginoo ang iyang ubang mga gipangayo, magsugod kini siya sa paghinulsol ug pagkumpisal sa iyang mga sala. Mao toy tubag. Okay, dugang pangutana, Brad, unsaon man namo or unsaon may buhaton namo sa naputol nga rosaryohan ug nabali nga mga rebulto sa Santos? Okay, nindot nga mga pangutana. Una, naputol nga rosaryohan, kung mahimo pa nimo ang pagsumpay ni ana, sumpaya. Or ipaayo nimo, masumpay. Unya, ipabless o gutro. Pero kung dili na gyud mada, pagpalit na laman og gutro kung di na gyud mahimog sumpay kay daghan ang nakuwang nga beads. Pero kung naputol lang, unya mahimo pa nimo pagsumpay, sumpaya, unya ipabless og gutro. Katong mga imahen sa mga santos nga nangabuak na, dili lang kay nabuak, hasta ng indong mga antek nga mga santos diha nga huror na kayo tan-awon ng nawong. Ang tuyo gud unta sa mga rebulto, representation, nagrepresent na sila sa mga santos nga gilarawanan. Mao bitaw nga dapat unta ang mga imahen dapat siya attractive. Kaya nagtanaw na to, mapukaw ang atong pagtuo sa Ginoo o sa mga santos. Kay kanagong mga mga santos, matod pa ni San Pablo sa Hebreo 9:5, kini di ay mga larawan, nagtimaan siya sa presensya sa Ginoo. So mao na nga, dapat siya presentable. Pero kanang imong rebulto diha nga, galurat naman ang mata, huror na kalukagkag na kaso ng buhok, i-dispose na in tao na. Kay imbes kay mapokus ka sa imong pag-ampo, mura naman kog muduko na hinoon ka kayo mahadluka managnaw. No, napoy uban, dili nila i-dispose kay para nila kabilin man gud ni sa lulo brad unsa mauni nakatabang na ho atong pagbagyo. So kana nga mentality occult na siya. Kay ang imong pagtuo nga ang nakahatag nimo kaayuhan ang rebulto mismo, dili ang gilarawanan. Nakuha ninyo ang punto? Kasagaran sa mga Katoliko, nagtuo sila ang naghatag og gahom o kaayuhan ang larawan mismo. Sayop na. Ang gilarawanan. Mao nang mabuak man na og di, wa mabuak ang gilarawanan. Mao na kanang mga rebulto nga nangatipak, nangabuak na, angay na natong i-dispose. Unsam kanang pag-dispose niya, dili na pagpasipala, kundi pagpahiluna. Kay gigamit ba yan nato sa devotion? Unsa itong himuon? Diha sa atong kwarto, pananglit na tipak, di na jud madag uli. Maayo pa'y gubuon na lang jud na nimo totally. Bukon na lang jud nimo totally, then inighuman ana ilubong.
ayaw po na buka nga ang imong mga silingan, gabidyo o tanaw kay mapasanginlan do kang ningbalhin kag laing relihiyon. Nganong kinahanglan man siyang i-deform o bukon. Kay kung pananglit ilubong ra na nimo nga naapay portion nga wa mabuak medyo na porma-porma pa, kung makubkuban na siya sa laing tao, isipon na nila nga milagroso. Magama na po kapilya, magtambaw-tambaw na po dito. So mao na kasagaran nga nakakubkob og larawan sa Dios Amahan, larawan ni Kristo, gihimo ng center sa pagpanambaw ang ilang kapilya. Nahimo ng occult aron malikayan na siya bukon, but do it privately. Ayaw himuang nga daghang makakita. Ang tuyo ni ana kay aron pagpahiluna, dili siya pagpasipala. Mao ito ba? Okay, Brad, ang akong lolo sa una mananambal, pero iyan namang gilubong ang papel, orasyon siguro ni. Okay na ba to, Brad? Wala gibilin, gilubong. Okay. Wala gibilin o gilubong. O okay ra ba to siya? Ang akong ikatubag ana mas maayo nga kamong mga kaliwat mo undergo gyud mo prayer of pronouncement o mga prayer against generational curses. Kay ang kanagong orasyon pagpanambal duna na formal nga ritual o tahas nga gihimo para na maangkon. So sa to pa, dunay formal nga pag-imbitar sa yawa para muhatag og gahom. So kay formal siyang gi-invite sa imong lolo, dili na mahitabo nga sa kasdakong kasayon nga gilubong na to kay di na ko nimo ning biya na ang yawa. Kay hunumduma na to legalistic ang yawa. Mao na ang himuon. Unta kung gilubong man ganito, ang maong lolo ning kumpisal o ning himo sa prayer of pronouncement nga gamahay na gyud siya nga gagamit ko aning mga gahuma nga dili ni iya sa Ginoo. Kung wa na mahimo kay namatay ra, laigo ra gilubong, kamo nga mga kaliwat mohimo mo sa renouncement. Naay prayer ana. Natay prayer pong himuon karon na before ta mo break. So mo tay tubag pangutana. Ang sumpay pangutana, Brad, related sa imong giingon karon. Mingon siya, unsay buhaton namo, Brad, para ma-break ang tunglo sa mga anak, apo o sa sunod pa nga henerasyon. Okay. So mo toy una no nga una naay renouncement pero gyud. Importante gyud balik-balik ni namo dire. Kamo mismo kung na-involve mo sa occult ning adto mo mga albularyo i-appeal na sa inyong kumpisal. Hinulsuli na o kumpisal og ayaw na gyud mo balik patambaw, binisaya. In English ba na unsa nang batangang klase sa pagpanambal. Unya, tanan ninyo nga personal nga sala aside sa pagduol og occult, ikumpisal. Kung way kasal, magpakasal. Magkinabuhi sa estado sa grasya, balikon ako, we must be in the state of grace. Then magkinabuhi ta maning kamuta nga mapuy-an mutubo ang mga bertod. Imbes na patubuon ang atong pagkamakasasa, patubuon hinuon nato ang atong pagkamatarong. Mao na itong himuon. Unya, mogamit ta sa mga prayer of deliverance, mo effect na siya. Protection na nato. Pero lagi, balikon ako, kung wa ang number 1 o number 2, kay naara ka sa number 3, dili siya mo effect. Mao ito ba? Okay, ang sunod, Brad, murag testimony ni. Dili kay nako maklaro ang usa ka word din pero ako lang ang suwayan sa paglitok. Brad, good AM. Mutuo ka or dili? July 3, 2025, nawala akong 22,191 pesos, gibutang sa pitaka, gibisbisan to og holy water. Pag abrin ako sa pitaka, wala na isulod. Gibisbisan ko no og holy water ng pitaka, Brad. Nawala ko no ang kwarta. Unsa may buto sa butan to? Nawala man. Dili to kwarta nga iya siguro sa maayo. Sa ato pa, katong pitaka, o sige nay. Good afternoon. I am from Cebu. Hello. I am from Toledo, Cebu. Hello. I am from Toledo, Cebu. Last year pa ang wagtangan ni pirmi kwarta sa balay. Bisagikan pa ko sa bangko, naasa ko pitaka, pag abdi wala na. Karong ni Age, ang kwarta sa patay nako nga bana nga pitsa uno sa Enero namatay. Naa sa akong go time.
nahak akong go time na adto sa Abdul B nga BDO bank account. Akong ba na 21 years nga lay minister sa Datupan. Pag adto na mo sa BDO, gipangutan ako kay pag ana sa bank sa BDO number sa kinsa ni si Nelson Ledesma. Akong bana asa siya ko patay na. Sa adto sa bangko magdakag di certificate ana. Pag adto na mo gi-withdraw pag 9:30. Kinsay nag-withdraw wa hibaw napunta sa GCash sa akong bana nga ako'y nagunit sa cell number. Pagkahuman niingon ang GCash pwede makuha. Nakitan sa akong apo ang ATM card sa GCash nga 22,000. Gikuha og dali sa land bank nga ATM. Itawgan ako ning akong anak, dali apasa ang bata kay magunit ni kwarta mawagtang dayon. Paghuman ang bata gisod sa pitaka atong namatay, gibaatan og packaging tape, gidagan diri sa among balay nga dili na ko mopasaka og kwarta sa amo. Gisinyas ang bata, nalipay ko gisuktok, gidagan ko sa gawas, nagpatabang kog silingan, di ana ang kwartang nawa. Gikuha ang usa na kong anak. Kani baga, abli, pagsud, tapang kwarta, lidagan sa iyang balay. Nikuha holy water, gibubuag holy water. Naabdig ang picture dire. Pag abli sa packaging tape, ni piso wala na. Dili sa yun akong problema. Last year pang kinuwatay kwarta. Kung si kinsa ni siya. Daghang salamat, Brad. Okay. So, nindot nga kasinatian tungod kay dili ra ikaw maoy nakasinati ana. Si katong unang speaker karon si Brad Tone nato sila kaso nga ingana ra pod nga palit na lang gyud siya bolt sud niya tong 40,000 dito gaatang siya sa iyang bahay nga wa siya mulakaw kay nadudam sa ilang mga anak mo ning unay niya gibantayan niya ang bolt unya gisod sa envelope ang kwarta giputos og packaging. Pag abri niya aho ning abrihon ko ron totoo pag abri pa nawa ang kwarta. Napoy kaso na mo taga si Katuna, milyon gyud ang nawa niya kay naay mo kalit og withdraw sa iyang mga kwarta sa bangko nga wa sila di matrace nila kinsa. So usa na siya sa gitawag na tog demonic infestation. So naay klase sa demonic infestation nga ingon ana kawaton sa yawa ang kwarta. Kasagaran sa among nakita nga openings ana kung duna mo'y involvement sa occult o dili ba kaha ning agi nga dihay mga panahon nga misalig mo sa mga pampaswerte, hilig kag mga lucky charms, o katong usa nga tong kang Brad Tone nga kaso kaliwat gyud to sila og diwatahan. Kana bang maghalad ang iyang mga katigulangan maghalad-halad og pagkaon atong mga basakan mo to nga tungod lagi kay nagalagad na po siya sa Ginoo, nasuko ang mga yawa nga ang Ginoo na may gisimba ni nga ang naghatag og kalampusan kunuhay nila yawa man. So mo nay mo retaliate. Lain pa kinig yung hilig tag papaswerte og kinipod usahay mahitabo na nato kung grabe ang atong attachment sa kwarta. So mo na nga kanang imong kasinatian ay kanang speculation ra ni ahong giingon. Para gyud na mahibaw-an nato og unsay cause ana kay sure naman gyud ta nga demonic infestation na. Matawag po nag financial oppression kay giatake sa yawa ang imong financial. Karon og unsay cause ana isulti na tanan sa deliverance minister nga maka-interview nimo unya kay para magiyahan ka maudi ay ni ang mga openings nganong nahitabo na. Kay kung ma-close na ang mga openings, mahunong na siya. Kay kung di na ma-address o unsay nakaingon ana, magpadayon gyud na siya. Mo to bag. Okay, dugang pangutana. Brad, mayong buntag, please explain deeper ang binyal og mortal sin. Unsa ang ilang difference og pwede ba maghatag og example? Okay. Unsay kalainan sa binyal og mortal sin? So biblical basis 1 Juan 5 16, 17. Dunay sala nga mosangpot sa kamatayon ug duna poy sala nga di mosangpot sa kamatayon. So unsa man ang word nga mortal? Deadly sin. Sala nga makamatay.
Unsa nang word nga venial, venialis, easy pardonable sin. Sala nga dali ra pasayloon. So, kanusa mahimong mortal ang usa ka sala. Dunay tulo ka kondisyon. Dunay tulo ka kondisyon. Number 1, grave matter. May ka grave matter ang maong buhat gidili sa Ginoo. Supak sa kabubuton sa Ginoo. Meaning mo ka grave matter, grave act, usa ka seryoso nga buhat. Ang example anang mga buhat nga seryoso kanang napo kasugo. Kung imo nang supakon nakahimo ta grave act, pero dili enough ang grave act aron mahimong mortal. Gikinahanglan ang full knowledge. Ikaduha, kilang nahibaw ka nga sa ang maong butang, maong buhat. Ikatulo, full consent. Tinuyuan ang pagbuhat sa ingon. Dili pinugos, kundi tinuyuan, giplano, o imo dong gidesisyonan. So, kung naan ang tulo, grave matter, full knowledge, full consent, matawag na to nga mortal sin. Example, nahibaw, grave act, magyod ang pagpangawat. Naay pantalon, gihayhay, nahibaw kang di na imo. Unsa imo dong gikuha, wa jo ka mapugos. Giplano jud nimo iniglakaw tag iya ako'y mupulit kuha ana, mortal sin yun na kay giplano man. So karon, for example, nakapatay, dili tanang nakapatay mortal. Ibutang nahibaw ta nga sa ang pagpatay. Full ang atong knowledge ana. Ga-drive kag sakyanan, dihay hubog mitabok o di ba dihay problemado nga tao nga nangamong gustong maghikog, paglabay nimo maopoy pag gi-action po naglabay, naigo nimo napunggit, patay. O ang pangutana, full bang imong consent? Imo bang tinuyuan ang pagbuhat sa ingon? Dili, wa nimo planuha. So dili siya matawag nga mortal kay wala man masud ang tulo ka kondisyon. So bisan daig naay grave matter, nahibaw ka nga sa ang maong buhat sa ingon, pero kung napugos ra ka uwa nimo tuyua ang pagbuhat sa ingon, bisag nahibaw ka nga sa unta na pero wa nimo tuyua, wa planuha, di na matawag nga mortal. So mao na kalainan sa mortal o venial. Unya ang sunod, ang mortal sin, kung mamatay ta nga nasa state of mortal sin ug dili nato ni makumpisal o di mahatagan og paginulsol, enough na nga maimpyerno ta. Mao na makapaimpyerno sa tao. Kay ang venial sin, ang mortal sin, mao man na ang pagkahukas sa grasya o ning talikod sa presensya sa Ginoo. So unsaon man nganong maluwas man tang ning biya man tas Ginoo. So ang venial sin easy pardonable. So pwede ra siyang mawala kung magrosaryo ta, manguros ta, mo attend ta sa santos nga misa, mo kalawat ta, mapapas ang mga salang venial. Pero ang salang mortal, ang makapapas niya, maora gyud ang sakramento sa kumpisal. Kung pananglit why available nga pare, nya naka sa state of mortal sin, nahapit na kamamatay. Ang pwede ikapuli ana kanang gitawag og perfect contrition. Usa ka hingpit nga paghinulsol sa tanan nimong mga sala sa kondisyon nga gaplano unta kang mokumpisal. Na kay desire nga mokumpisal pero wa giabot namatay, mapasaylo gihapon ka sa Ginoo. Kay naa man kay desire. Mao toy tubag sa pangutana. Okay. Dugang pangutana regarding sa crucifix. Matod pa din kanang posisyon, Brad, sa tuhod ni Jesus, kung ang left side daw ang mulabaw, evil daw na, tinuod ba ni? Salamat. So, kanang paglansang ba, kanang ana? Too man na, too. Kana ko nung maana, evil ba ko no, Brad, kung wala ang mulabaw? So, ato nang iklaro ng scrupulous nga panghuna-huna, marag scrupulous, atong conscience na napita, no? Actually, wala gay balaod ang simbahan nga kinahanglan ang tiil ni Kristo gauna ang tuo o maubay na ibabaw ang wa kay representation raman na sa iyang kamatayon sa cross ug dili na part sa kaluwasan gani di na importante nga mahibaw tag unsay numero sa lansang gigamit unsa tong kahuya wala nay gamit sa wala nay connection sa kaluwasan apil na pud ahay gitungtong ang buwa baong tuo. Ang importante nga nagrepresent na siya ni Kristo. Kay kung moingon ka nga dautan ng wa ang iuna na mo'y sakto tong tuo, nakakita day ka. Dito day ka sa pagkalansang sa Kalbaryo nga sigurado man kang nga na ang purma. No mo na nga ato nang iklaro sayop na siya nga panghuna-huna. Mao to ito ba?